Sino po ba dito ang mayroong statwa ng Poong Nazareno? Ayan, meron. Sino may statwa ni Mama Mary? Meron. Sino mayroong imahe ng Divine Mercy? Meron din. Ito po ang isa sa mga pinupuna sa ating mga Katoliko. Bakit daw tayo mga Katoliko sumasamba sa mga imahe? Bakit daw natin sinasamba yung Santo Niño? Bakit daw natin sinasamba yung Our Lady of Lourdes? Ngayon, sinasamba ba natin yung mga larawan? Hindi. Sila po ay nakakatulong lang sa ating pananampalataya. Pero hindi malinaw sa ating mga Katoliko na hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo yun. Pero ang tanong, kaya nyo bang sagutin ang mga katanungan nila? Kaya nyo bang sagutin ang mga katanungan ng ibang sekta kapag kayo ay tinanong na? Mamaya malalaman natin, no? Mamaya malalaman natin. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon na ito ay ang pagtanggol sa ating Catholic practices. Isa na dito ang pagkakaroon ng mga ribulto, pagkakaroon ng mga imahe ng mga santo, at gayon na rin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang aking pong talk ay mula sa libro ni Brother Marco Evangelista, isang apologetics. At ito po ang ating pagnilinaw. Unang-una sa lahat, puntahan natin sa Catechism of the Catholic Church. Yan po ay nasa paragraph 2132. Ito ang malinaw na aral at turo sa ating simbahan. Ang sabi diyan, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us on to God incarnate. The movement toward the images does not terminate it as images, but tends toward that those image it is. So muli, ang larawan ay larawan lang, pero ang larawan ay nakakatulong para alalahanin natin kung sino talaga ating sinasamba. Parang yung classic example ng pagkakaroon ng larawan ng iyong nanay sa iyong wallet. Merong kang wallet, sa loob ng wallet, nandun yung imahe ng iyong nanay, picture. Ngayon tuwing mamimiss mo yung nanay mo, titignan mo yung larawan, no? Pero hindi natin minamahal yung larawan. Ang minamahal natin, yung nanay natin. So ganun din. Mali sa ating mga Katoliko, malinaw na malinaw ito. Pero ano bang sinasabi ng ating mga kapatid na protestante at yung mga ibang sekta? Bakit ba nila pinipilit na mali pa rin magkaroon ng imahe? So tingnan natin yung kanilang konteksto. Sige nga po. Ano ba ang mga nasusulat sa Biblia na ginagamit ng mga protestante tungkol sa larawan o ribulto? Yan po ay matatagpuan sa Deuteronomio chapter 4, verse 15 to 18. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo, kaya kaiingat kayo. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Ala, gumawa kayong imahe. Lalagot kayo. Sabi ng Diyos, wag daw gagawa ng imahe. Gumawa kayo na imahe. Lagot kayo mga Katoliko kayo. Isa pa po, no? Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglalabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig
upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na ang iyong Diyos ay panibughuing Diyos. Hala, lagot. Huwag daw gagawa ng imahe. Ayan yung sinasabi sa atin ng mga kapatid nating protestante at ng ating mga kapatid sa ibang sekta. Hala, paano yan? Sino dito may imahe sa bahay? Hala, lagot kayo, sa Bible daw, bawal palang gumawa ng imahe. Hala, paano yan? Nasa Bible, hindi naman niya inimbento ni Father. Hala, lagot. Sige, suriin natin maigi kung ano ba talaga ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Una, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Malinaw na malinaw yung kanyang pinagbabawal. Huwag sasamba sa ibang Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahe upang sambahin. Upang sambahin. Hindi ibig sabihin na pag gumawa ka na imahe, pero hindi mo naman sinasamba, okay lang. Mamaya, punta tayo dyan. Ano pa yung sinasabi talaga ni Yahweh? Huwag mo silang yuyukuran upang sambahin. Yung mahalagang word, sambahin. Pero tayo naman, hindi natin talaga sinasamba yung mga larawan at imahe. At panghuli, kaya kaingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. So, malinaw po ba sa inyong hindi nyo sinasamba yung mga rebulto, larawan ng mga santo at ng Panginoong Kristo? Amen. Sana malinaw sa atin lahat ito na hindi natin talaga sinasamba yung mga larawan at imaheng iyon. So, sana ay wag kalimutan, baka magkaroon tayong tendency na sambahin. Mali po yun, Masama nga bang ang gumawa ng larawan o imahe tulad ng iginigiit ng mga pastor at ministro ng iba't ibang sekta? Masama nga ba? So ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa mga imahe? Ito ba'y talagang pinagbabawal ng Diyos? Kagaya ng sinasabi ng mga protestante at ng ibang sekta. So yan, may gumagawa ng Pedro Calunsod. Tingnan natin sa Bible, Exodo. Ano ang sabi ng Exodo? Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto ang habay isang metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 cherubing ginto ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Kung masama talagang gumawa ng imahe, bakit pinag-uutos ng Panginoong Diyos na gumawa tayo ng larawan ng anghel? So tingnan po natin kung ano yung tinutukoy dyan sa binasa natin. Yan po yung Ark of the Covenant. At sa ibabaw ng Ark of the Covenant, merong imahe. Pero, yung imaheng yan, hindi sinasamba. Yan ay malinaw sa mga tiga-Israel na yan ay palamuti. Yan ay palatandaan na kapag nakita mong yung 2 anghel, nasa loob niyan ang kabanal-banalan. Nasa loob niyan ang presensya ng Diyos. Yan ay tulong lang sa tao. Pero yung larawan ng anghel, hindi sinasamba. So, ano pa po yung ibang sinasabi ng Bible? Sa Numbers o sa Bilang, chapter 21, verse 5 to 9, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, nilabas mo kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? May iba pang sinabi. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. So tignan natin ulit yung imahe na yan. Ayan, So muli, ang Panginoon Diyos
nag-request ulit sa tao, gumawa ka pa ng isa pang imahe. Hindi sapat na cherubim lang, no? So, nung naging pasaway yung mga Israelita, nung sila ay lumalabas sa Ehipto, ay nagrereklamo sila. Yun nga, nagkamatay-matay sila dahil sa pinadalang mga makamandag na ahas. At para maligtas, kailangan nilang tumingin sa bronze serpent. Ano po yung medyo kahawig niyan na imahe na yan? Ha? Sa doktor? Oo. Ano pang kahawig ng imahe na yan? Oo, yan. Very good, no? Yan, oo. Si Mama Mary. Maliban pa doon, medicine. Pero nakikita nyo ba yung imahe nung Old Testament sa New Testament? Yung kung dati, yung ahas yung titignan ng mga Israelita para maligtas sa kamandag ng ahas. Ngayon naman sa New Testament, titignan natin ang krus, yung kahoy ng krus, kung saan nakasabit ang katawan ni Kristo, si Kristong nakapako sa krus. At kung sino man titingin sa Panginoong Kristo, maliligtas sa kamandag ni Santanas, sa kamandag ng kasalanan. So nakikita nyo ba? So si Jesus Christ din, image. Ang Panginoong Diyos, gustong-gusto niyang gumamit ng image para nang sa ganon, mapalapit siya sa atin. Para nang sa ganon, madali natin siyang maunawaan. So nakikita niyo po dito sa Old Testament, sa New Testament, gumagamit ang Diyos ng images. So masama ba ang images? Hindi. Ang masama, sambahin, yung imahe lang. Okay? So next, meron pa, hindi pa tapos. Sa Kronika. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay simulan itayo ni Solomon sa bundok ng Moria sa gikang ng Jebusyong si Ornan. Inihanda ni David ang puok na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Nagpagawa siya ng 2 ribultong cherubim na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. So, kung dati, nasa labas lang yung Ark of the Covenant sa loob ng tent, nung nagkaroon na ng templo, yun nga. So, hindi lang sapat yung 2 anghel doon sa Ark of the Covenant. So, yan po, no? Ito yung Ark of the Covenant kanina. Di ba may 2 angel? So, nagpagawa pa, hindi pa sapat, no? Dagdagan mo pa yung image para alam nilang banal, para malaman ng mga tao, nandiyan na ako. Para hindi sila basta-basta papasok, para hindi nila baliwalain yung nasa loob. Para malaman nilang mahalaga yung nasa loob ng Ark of the Covenant. Dahil nandiyan yung presensya ng Diyos. So, yan po ang mga example na ang Panginoong Diyos nagpagawa ng mga imahe sa Old Testament. So, muli, tanong, masama ba yung imahe? Hindi. Ang masama kung sambahin yung imahe. Ano ba talaga ang pinagbabawal sa pagkakaroon o paggawa ng larawan? Hindi masama ang paggawa ng larawan, mga larawan, dahil si Yahweh mismo ay nagpagawa ng larawan. Ang pinagbabawal sa larawan ay sambahin ito at ituring na Diyos. So, ito yung nangyari sa Exodo. Alam niyo po ba ito? Pagkatapos, sino na ba nakapanood ng 10 Commandments? Ayan, alam niyo itong yugtong ito. Si Moses ay umakyat at kinukuha niya yung 10 Commandments. Pagbaba niya, gumawa na sila ng golden calf o gininto ang guya. At ano ang ginawa ng mga Israelita? Sinamba. Sinamba nila yung ginunto ang guya. Pinagpalit nila yung nagligtas sa kanila. Matitigas yung ulo talaga. Medyo kailangan pa nila ng formation. Kailangan pa nila umatin ng talk. Kaya para hindi na sila bumalik doon sa dati nilang nakagawian. So, diyan nagalit ang Panginoon. Yan yung mali. Nagagawa ka ng imahe,
tapos sasambahin mo yung imahe. Yan yung mali. Kasi ang pagsamba natin sa Panginoon Diyos, hindi tayong gumagawa. Binibigay sa atin. At ang binigay sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya susundan natin yung Diyos, hindi tayo yung susunod. Kasi kung tayo ang gagawa ng imahe, tayo susundin niya. Pero ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa atin. Ano yung imaeng binigay niya sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ang susundin natin. Kaya naman, huwag tayong gumawa ng ating Diyos-Diyosan. So, mali. Diyan nagalit ang Panginoon. Next slide. Ang Israelite ay nagpagawa ng gintong guya kay Aaron at nagdeklara ang gintong guya ay ginawa nilang Diyos. Ang gintong guya ay kanilang kinilala nilang Diyos. So, yun yung mali. So, next slide. Bakit sila? Akala ko ba para sa kanila maling gumawa ng larawan o imahe? Kung tunay sila, bakit sila mismo nagbabiolate sa kanilang sariling kautusan? Kung si Felix Manalo ay anghel, bakit mo gagawaan ng rebulto, no? So, medyo sila rin may conflict sila sa sarili nilang teaching. Okay ba 'yon? So, next. Bakit ba lumulhod ang mga Katoliko? Natanong niyo na po ba 'yon? Bakit kayo lumuluhod? No? Ang kasagutan, ang mga Katoliko ay lumulhod dahil ito'y pagtulad sa ginawa ng Panginoon nung siya ay nananalangin. So yan po ay nasa Luke, sa Gospel of Luke, chapter 20, verse 41. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo at doon lumuhod at nanalangin. Yan po ang yung agony in the garden. So next slide para makita nyo. Yan, no? So yung agony in the garden. So ganun din, ginagaya natin si Jesus. So lumuluhod din tayo kapag tayo ay nananalangin. Next slide. Next tanong. Kung hindi sumasamba ang mga Katoliko sa larawan, bakit lumuluhod sila sa harapan nito? Hala, sumasamba ba tayo? Anong sasagot nyo? Anong sasagot nyo? So, ito yung sasagot nyo. Pinuni ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan. So, hindi ibig sabihin kapag sila ay lumulhod lang sa harap ng imahe, sinasamba na nila yon. Minsan, nakaluhod sila kasi matindi yung kanilang hapis. O panalangin o yung hapis nila. So, lumuluhod sila. So, ito po yung imahe ni Joshua sa before the image of the Ark of the Covenant. So, next, sa Genesis din, no? Nang gabing dumating sa Sodom ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa sila sa harapan ng mga anghel. So siguro nagulat sila ay napaluhod sa kanilang nakita. So bilang gobernador ng Ehipto, si Jose nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanyang pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit na mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Big sabihin ba, sinamba ng mga kapatid ni Jose? Si Jose? Hindi. Sila ay parang nagpamakaawa lang. Pero hindi ibig sabihin ng pagluhod ay pagsamba na agad. Maaring may iba-ibang dahilan yung pagluhod. Paggalang, respeto, matinding hapis, matinding pangangailangan. Pero hindi automatic kapag ikaw ay lumuhod, pagsamba na agad yun. Okay? Hindi pagluhod dahil sa hindi pagsamba. So, kilala niyo po ba? Sikat na sikat ngayon, 3 bibe. Pero maliban sa 3 bibe, meron din 3 binata o 3 kabataan. Sila yung magkakaibigan na ayaw nilang sumunod sa hari
Dahil bakit ayaw nilang lumuhod at sumunod sa hari? Kasi sabi ng hari, lumuhod kayo para ako'y sambahin. Lumuhod kayo para sambahin yung aking Diyos. Ang Diyos nila si Yahweh. Kaya ayaw nilang lumuhod sa ibang Diyos. Bakit ano yung utos ni Yahweh? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Kaya naman sila hindi lumuhod. So, klaro sa isip nila na luluhod lang sila para sa pagsamba kay Yahweh at hindi sa ibang Diyos. So, next slide. So, yan po ay nasa Daniel. Inutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino man makarinig sa tugtog ng mga instrumento at sino mang hindi sumunod ay iahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sila Sadrak, Meshach at Abednego. So, anong ginawa sa kanila? Tinapon sila sa apoy. So, martyrdom. Pero mas pinili nilang hindi sumamba sa ibang Diyos kaysa okay lang masunog kaysa sumamba sa ibang Diyos. At sila ay naligtas doon sa apoy. So, sa Gawarin, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sumamba. Aba, mali yun mali yan mali. Dapat kung luluhod ka sa tao, hindi ibig sabihin, dapat hindi ka sasamba. Kaya anong ginawa ni Pedro? Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo. Ako'y tao rin tulad nyo. Alam ni Pedro, ang pagluhod na may pagsamba ay para sa Diyos lang at hindi sa kanya. Kaya tinama niya yung kanyang kapatid na si Cornelio. Kaya naman, kung luluhod kayo, sa Panginoong Diyos lang ang pagsamba. Okay ba yon? Okay, amen. Bakit sila, no? So, sila rin naman ay lumuluhod sa harap ng lang, no? Pero, na-confuse sila. Okay? So, next question sa atin, sa mga pagdating sa mga imahe. Masama ba ang magprosesyon ng imahe? Hindi. Bakit? Kayo nagsasabi. Ay, nasaan sa Bible yan? Wala! Wala na, no? Wala na yung sasagot. Alam lang natin na hindi. Pero nasaan sa Bible na pwede magprosesyon ng imahe? Nasa Bible ba? Kasi kapag kayo ay may kaharap na tigabayang ibang sekta o kaya kapatid nating protestante, ayan na, no? Tatanungin na lang, nasaan sa Bible yan? Ito po ay nasa Bible, unang aklat, no, ng Kronika. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Yerim ang kaban ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton at inaalayan nila Usa at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumayaw at umawit sa saliw na tugtugin ng mga lira, alpa, tamburin, pompyang at trompeta. So yan po ang unang prosesyon. Ang prosesyon nila ay yung Ark of the Covenant. So ito po yung larawan. Ayun yung Ark of the Covenant. Tapos sila ay nagprosesyon patungo saan? Sa templo. So tayo rin, no? Ito rin yung dahilan. So nasa Bible. Huwag kayong magpasindak. Okay? So pagsamba ba sa imahe o larawan ang paghalik, pagpunas ng panyo o paghaplos ng mga kamay ng mga santo? Ito ba ay pagsamba? Hindi. Sa Mateo, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang tinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. So, hindi niya intensyon, pero alam niya ang paghawak ay kanyang pananampalataya na siya ay gagaling. So, next. Next. Sa gawa, hindi karaniwan ang mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo.
Kaya kahit na panyo o damit na ginamit niya, dinadala sa mga may sakit at gumagaling ang mga iyon. At iniiwan din sila ng masamang espiritu. So yung panyo, no, pag pinahid sa santo, naniniwala tayong nakapagpapagaling. So dito yan, no, sa Bible din yun. Oh, ang galing, no? Yung mga practices pala natin, mga Katoliko, nasa Bible. Kaya naman, wag sana kayong magpa-tinglang na sinasabing, bawal yan, sabi ng Bible. Pwede yan, nasa Bible. Oh? So, ito yung mga ebidensya na yung practices natin, biblical din. Amen? Amen.